samut-saring pagpapalang tumulay mula sa masugid nating mga kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Ikaw, anong kwentong FEBC mo? Merry Christmas, kaagapay! Ako si Phil Lagdapon, ang inyong kaagapay ready for action! 2017, nagsimula ang medical journey ko. Ilang ospital ang pinuntahan at ilang doktor na rin ang nakasalamuha, nakilala at parang nagkakilala na araw-araw eh. Pero 2017 to 2025, 8 years na rin pala in total, no? And sa totoo lang, naging burden sa akin yung sakit ko. Hindi, yung mga sakit ko. Marami kasi. And hindi man halata sa physical, pero may mga times na medyo nag-aalanganin na rin yung katawan ko. Kung ako lang, hindi ko talaga kaya. Yung tipong hirap kang maglakad. Minsan, paika-ika yung lakad mo, tapos papasok ka. Tapos aakyat ka ng mga hagdan. Grabe talaga yung hapo ko. Alam mo yun, minsan, nasabi ko lang sa sarili ko, sobrang hirap na. Lord, minsan gusto ko nang sumuko. Isa kasi sa mga sakit ko yung kakulangan sa potassium, yung hypokalemic periodic paralysis na kapag nasobrahan to the point na hindi na ako mismo nakakatayo. Nangihina na yung lower legs ko. Nagsisimula yun, nagnanamb yung mga daliri ko sa paa, tapos minsan yung kamay ko parang nagko-close na siya, naninigas na siya. Ang potassium kasi is a mineral na kailangan ng katawan natin para sa muscle. And ang puso natin, pure muscle yun eh. So, kapag inatake na ako ng sakit na yun, alanganin talaga yung nararamdaman ko. Gaya sabi ko, dumating sa point na pasuko na ako. Hiniling ko na kay Lord na, Lord, tanggalin niyo na po ito. But, God has a greater plan. Iba yung plano ni Lord. Hindi niya ako pinabayaan. All these years, all throughout the 8 years, at sa mga succeeding years pa, hindi niya ako pinapabayaan. Dumating sa punto na kailangan naming maglabas ng certain amount na kung tutuusin, hindi namin kakayanin eh. Pero si Lord, hindi siya nagpapabaya. Yung blessings niya, yung financial provision niya, siksik, liglig at umaapaw literal. Nung napasok ako sa FEBC, syempre yung mga times na nag-uumpisa pa lang ako, hindi pa naman totally ulit bumabalik yung sakit ko. But then, habang nagpapatuloy, ayun, unti-unting nararamdaman uli. Labas-pasok sa ospital, 1 linggo akong na-confine, tapos lalabas uli, tapos papasok uli. Ang daming sakit. Sa loob-loob ko, mahirap pero kakayanin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon higit sa lahat. At syempre sa pamilya ko, maging sa FEBC, sa DZAS. Kasi patuloy silang nagiging kaagapay ko. Hindi lang yan sa salita, kundi nararamdaman din yan. Yung mga kasamahan ko, yung mga colleagues ko, kapag wala ako, sila'y sumasalo. Marami akong flaws, marami akong pagkukulang. May times na biglang mawawala, pero alam mo at panatag ka dahil alam mong hindi ka nag-iisa. Dumating din sa punto na na-hospital ako, tapos hindi ko alam, nag-ambagan na rin pala sila. Ang laking tulong nun eh. Yung hindi mo kailangan magsalita, hindi mo kailangan magsabi. Pero mararamdaman mo, nakasama mo sila. Recently, ang pinakamalaking nangyari or pinakamalaking blessing na binigay ni Lord, yung sa genetic testing ko. Medyo malaki yung kailangan, but nagpo-provide si Lord. Iba-ibang tao yung ginamit niya. Especially mga doktor ko rin. Na sila mismo yung eager, mapapansin mo sila yung mismong nagpupursige para matulungan ako.
And sa process na yun, ang bilis eh. Within this year, yun ang target para masolusyonan na. Hindi man masolusyonan agad o hindi man masolusyonan ng buo. But then, at least, malalaman or makakounsel ako kung anong dapat kong gawin sa mga susunod. And nagpapasalamat ako hindi lamang sa financial provision ng Panginoon, sa tulong ng mga kaagapay, bagkus sa panalangin. Nakakatuwa nga eh, sabi ni Ma'am Jo. Hindi lang mga kaagapay natin dito sa DZS ang nananalangin para sa akin. Maging mga kaagapay natin na listeners, kayo na mga kaagapay namin na nakikinig at patuloy na sumasama sa amin dito sa 702 DZS. Maraming salamat sa pagiging kaagapay sa panalanginan. Maraming salamat sa buhay nyo at maraming salamat sa pagkakataon na magamit ako ni Jesus. Magamit ako ng Diyos. Magamit tayong lahat ng Panginoon para magpalakasan sa bawat isa. Sa'yo na aming kaagapay, maraming salamat sa iyo at sana patuloy kang makinig at samahan kami sa mga susunod pang taon. Ngayong Pasko at sa pagtatapos ng taon, sana kasama ka pa rin namin. Maraming salamat at marami pa rin akong gustong sabihin pero hanggang dito na lang muna. Salamat kaagapay. Samot-saring pagpapalang tumulay mula sa masugid nating mga kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Ikaw, anong kwentong FEBC mo?